Welcome to Camp Boa. Hi everyone. I will give you a review of this campsite. So first, ano ba yung price? So we paid 3,800 for 3 days and 2 nights stay here. So include na dun yung mga environmental fees and stuff. So check-in time is at 11 a.m. and that's also the check-out time. Pero they even texted na we can check in at 9 a.m. So, 'di ba? At least binigyan kami ng time pa to enjoy the campsite. Comment ko lang is that going here kasi medyo naligaw kami. Oo. Kasi 'di ba ang Camp Boa, in-announce naman nila, sinabi naman nila na walang signal dito, ganyan. So, medyo na-confuse lang kami nung nawala na siya sa mapa. So, meron kasing 2 forks dyan na makikita kayo going here. So, ang inana namin yung right one. Yung pala, yung sa right na yon mataas yung water. So, we have to go back. Tapos, meron dun isang sa left side, andun lahat yung mga names ng campsites. Unfortunately, wala dun yung sa Camp Boa, pero inano pa rin namin. What's this? Binaybay or doon pa rin kami pumunta. So nakita namin. Pagkatapos, whenever we ask, hindi nila alam kung saan ang Camp Boa. Akala ko nga, famous to eh. Pero baka naman, yung mga natanungan lang namin, hindi nila alam. So ngayon, tapos may nakita kami isang malaking sign, nakalagay Camp Boa, parang ang nakalagay dun is, parang reminders or whatever. Dapat pala, doon na kami nag-turn right. Eh hindi, nag-river cross kami. So, pag river cross namin, pagdating namin sa Pangpang, we ask and then said na, ay, bumalik po kayo. So, another river crossing, di ba? Total, ang hanap naman namin ay river crossing. So, natuwa na rin kami na naligaw kami at naka-add pa kami ng 2 river crossing. So, pagbalik namin, so, yun na nga, yun sa na-miss namin na turn. So, ayun na yung Camp Boa. Tapos, akala namin, tapos na yung mga river crossing, di ba? Pag nandito ka na sa loob ng Camp Boa. Merong, pagdating nyo sa gate, hihingin yung printed, kailangan i-print nyo, printed confirmation letter. Tapos, kailangan na-sign nyo yun. Kasi nandun yung mga waiver, tsaka what to expect, ganon. So, ginaid naman kami ng caretaker going to our campsite is Riverside Sea. So, sa Riverside Sea pala, you have to traverse again ang river, o diba? So, pang ilan na to, diba? So, na-excite na kami. So, tapos, ang maganda kasi dito, no? Pag halimbawa, ang kinuha mo na campsite is Riverside Sea. Unless friends mo yung kasama mo, hindi sila mag-a-allow ng other people to occupy the space with you. So, parang it's an exclusive thing for you. So, sa'yo na yun. Kumbaga, wala kang kasama mga ibang strangers. So, good thing din yun, diba? Tapos, remind ko lang na walang kuryente. Walang kuryente dito. Walang signal. Walang wifi. Wala, nothing talaga. Parang separated ka from the world. Na kuminsan, diba, gusto rin natin yan bilang mga very stressed and toxic na individuals, diba? So, ito yung mga welcome changes sa atin, diba? So ayun nga, pero ang Camp Boa would provide solar light dun sa kanilang gazebo. Kasi each campsite, meron siyang isang gazebo. Tapos, yung gazebo na yon, pwede mo dong ilagay yung tent mo para hindi ka directly sa ground nagtatayo ng tent, or pwedeng dun din ikaw magluto, ganon. Tapos meron sariling CR at shower at sink yung bawat campsite. So kompleto. Yung nagkataon yung sa aming CR, nagkaroon lang ng problema. So walang ilaw na gumagana, parang nasira yata yung solar. So hanggang ngayon, hindi pa rin siya repaired. Pero syempre, pagka overlander ka, hindi na yan problem for you, 'di ba? Kasi dapat prepared ka.
you came prepared. Dapat yung ilaw mo, alam mo, would last 3 days, 4 days, depende kung gaano kakatagal doon sa lugar. So, you should have a power source na would charge everything na you have, the cell phones, the lights, or whatever. So, I'm pretty sure lahat naman ng mga campers alam ito. So, ang maganda rito, ang tawag ko sa Camp Boa is ang campsite na walang anggulo. Ayan. Agamulak, 'di ba? Pagka ano. Wow, very ano yan? Very 90s, no? Kasi alam mo, bawat setup mo, kahit saan ka umanggulo, ang ganda niya. Kasi parang it's nestled sa foot ng Sierra Madre Mountain Range. Tapos, pag sa kabilang side naman, yung river, ito siya. Ayan, nagfo-flow siya, 'di ba? So, ang ganda rin. Sa kabilang side naman, mga majestic trees. So, talagang wala siyang anggulo. Lahat maganda. Tapos, ang ganda ng weather. Parang minsan-minsan iinit, pero maya-maya magkakaroon ng hangin na malakas. Ang ganda. Ang ganda lang, ang saya. Tapos sa gabi, ang lamig niya din. So, sobrang komportable. Tapos itong time na nandito kami, this is October, walang langaw, walang mga masyadong lamok, walang ganon. Wala ring mga niknik, whatever, yung mga ganyan. Nung nagko-cross kami ng river, wala din naman mga leeches, wala rin naman akong na-experience na meron. Tapos, okay siya. Ang medyo irritating ng konti, pero hindi naman masyadong nakakairita. Yung mga manok kasi ng kapitbahay, pumapasok, tapos pupunta dun sa gazebo. So, yun lang, pero may mga bibi naman dito, na mga cute din naman sila, gansa, ganyan. So, parang sila yung mga kasama namin. Tapos may isang dog. So, syempre, kami okay lang kami doon. Kasi, pag nag-overland ka naman, talagang dapat open ka to the flora and fauna ng makikita mo sa journey mo, diba? So, masaya naman siya. Masaya, maganda. Tapos, nakalagay dun dun sa letter nila na meron daw ditong snakes, leeches, at saka mga insects. So, dapat prepared lang tayo dyan. So, off-lotion lang naman yan, diba? Tapos, hindi naman hindi naman kayo lalapitan ng snakes kung unless threatened sila, diba? So, okay lang yun. Hindi naman, wala akong nakita. At wala akong balak makita. Ayan. So, ganda ng mga flowers. Ang ganda. Tapos marami syempreng the sounds of nature. So, may mga baka dyan kasi sa tabi. So, maririnig mo yung mga kwak-kwak ng mga ducks na you don't usually hear, diba? Pag nasa Manila ka. So, for me, out of 5, I'll give Camp Boa a 3. So, try nyo, experience nyo. If you're using a 4x4, wag lang pag 4x2 kasi baka mabalahaw or kasi medyo yung mga bato, ganyan. So, wag na lang. Ayun. So, pero for the experience, sobrang mai-enjoy nyo to. At sa mga overlanders na kagaya ko, ang saya lang. You come visit Camp Boa. I recommend it. Thank you!